Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Inquirer.net title, Shape into Clones of Their Idol. Cardinal Pablo Berrillo David said that something changed in Filipinos during the administration of former President Rodrigo Duterte as violence and threats were normalized and even treated as entertainment during his war on Polvoron campaign. O ito, ang exact word ng Cardinal. The lawyer for the victims was right. Doon sa confirmation of charges sa ICC, may sinabi yung abogado tungkol dito. Something happened to us as a people. Many who were once peace-loving Filipinos were slowly shaped into clones of their idols. They became, meaning they, tayo po, mga DDS, ang pinaparatangan dito. They became mirrors of the very violence they were witnessing. Brutality became entertainment. Threats become punchlines. And they echoed the chilling threats of their cult leader by trolling to him in the social media. Cardinal Pablo Berrillo David on Rodrigo Duterte's supporters becoming clones of the former president. So ano daw tayo? Para tayo kay Tatay Digong. Tinawag na cult leader. Kulto na daw tayo ng mga DDS. Kung anong ugali ni Tatay Digong, ganun na rin daw tayo. Ina-idolize na natin yung kanyang pagmumura, yung kanyang ginagawa. Well, opinion yan ng kardinal. I have high respect to our church leaders. But I beg to disagree. Opinion lang yan ng isang kardinal. Yan ang paningin niya. But I don't know, sa tingin ng millions of Filipinos who love the Duterte. Hindi nyo maintindihan kaming mga DDS. Mga organic kami. Kung ano yung na-experience namin sa panahon ni Tatay Digong, kaya kami ganito. My experience. Yes, nagmumura siya. Pag magsalita siya sa in public, sabi niya, I will. Iyan ako kayo. Yan. Yung salitang binibigkas niya, kung hindi mo siya pag-aralan ng gusto, parang napakasama niyang tao. But ako, salita lang yon, iba ang puso. Style lang niya yun. Kanya-kanya kasing style ng leadership. Si Tatay Digong is a very strong leader para sa akin. Mabait siya sa mga dapat pakitaan ng bait. Kailang maldito siya sa mga dapat pakitaan ng pagkamaldito. Forgive me, ito lang naintindihan ko. Ang Diyos ganyan din eh. God is a loving, merciful, gracious God. Kailang tingnan nyo sa Old Testament, yung mga lumalabag sa kanyang mga utos. Anong ruling nila nun? Stone to death. Talagang may mga instances doon na inutosan niya. Sino bang inutosan niya? Si Haring Saul. Mga Amalekites, ubusin mo lahat yan. From matanda to bata, from animals, wipe them out. Ganun ang Panginoon sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Kailang, dahil mahal niya ang sangkatawan, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, Panginoong Hesus, mamatay sa krus para maligtas ang sangkatawan. Ganun siya. So si Tatay Digong ganun lang, magsalita, akala mo kung anong klaseng tao siya, kailang style lang ng leadership yun. Example na lang, panahon ng Pinoy administration, tanim bala,
Di ba? Ang daming na biktima, nakakaya tayo sa buong bansa. Pag upo niya, salita lang ginamit. O sige, ituloy nyo yan, ipapakain ko sa inyo yung bala. O anong nangyari? Nanginig yung mga nandyan sa airport, tumigil sila. Alam nila yung digong na nakopo, hindi sila sasantuin. Hindi tumino ang airport. Panahon niya, o ganon din, nung war on Polvoron, I will, sige, subukan niyo ako. O, di tumino. Maraming Pilipino na naka-experience ng katahimikan panahon niya. Maalala ko tuloy yung kaibigan ko na retired US Navy. Nung nagpakasyon kami sa US noong 2024, kwento-kwento kami. Nung bago daw nagpresidente si Tatay Digong, natatakot siya every time na magbakasyon sa Pilipinas, mayroon siyang lisensyadong pistola. Pag lumabas siya, dala niya yung pistola niya dahil delikado daming mga adiktos, kung ano-ano dyan. Kailan sabi niya, alam mo, Brad, sabi niya, nung umupo si Digong, nabigla ko. Biglang tumahimik sa aming komunidad. Kaya yung aking license na baril, pistola, wala na, binigay ko na lang. Hindi ko na kailangan Ganon. Ang daming naka-experience nun. So ngayon, tinatawag tayong kulto na daw tayo dahil sa iniidolo natin si Tatay Digong. Karapatan namin yun. Hindi nyo kami masisi dahil naramdaman namin ang kaginhawaan noong panahon ni Tatay Digong. So maliban sa tumahimik, ako, mayroon kaming farm sa bulubunduking parte ng Bukidnon. Ang hirap ng kalsada doon. Sirang-sira ang kalsada at ang sakyanan namin kawawa. Halos hindi kami makapagtagal doon dahil wala nga layo, walang kalsada. Pag upo ni Tatay Digong, bill. Anong nangyari? Nakalsadaan, simentado, bundok, mga siminto. Yan ang aming Tatay Digong. Yung problema sa mga rebuilding in pay, natatakot ako noon na matulog sa aming farm. Baka i-hostage, gapusin ako ng main pay. Dahil sa style niya, pulbusin ang mga terorista. Hindi sila pwede. Wala. Tumahimik ang aming lugar. Kaya, yes, iniidolo ko si Tatay Digong. Mahal ko siya, mahal namin siya. Pasensya na lang. Itong mga DDS nga nagmamahal sa aming Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong suporta sa channel nito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na ang nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So itabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako nagyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon, so pulihan niya sa nahatag nga yero sa iya ha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Turun na biti mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban.
karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gyud siya, di na gyud siya maulan. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nagyod, Mm. dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan, So karon nakatop na ka, di na ka maulanan. dili na gid maulanan. Salamat ni sa naghatag ani nga sin. Salamat kayo.